And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pagdami ng mga Chinese vessels sa WPS na monitor ng ating Philippine Navy bago magsimula ang balikatan exercise. Ang tanong dito mga kapatid, ano ba ang pinapahiwatig ng bansang China sa kanilang ginagawang pagpunta dyan sa WPS? Yan ba ay pagpapahiwatig ng pang-aasar o pagpapahiwatig ng gulo? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin tong balita na ito mga kapatid. Na-monitor ng Philippine Navy ang pagdami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea isang linggo bago magsimula ang balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo noong nakaraang vlog natin, no, na kung saan pinag-usapan natin dito yung pag-deploy ng bansang Amerika ng kanilang offensive missile system dito sa loob ng ating bansa, sinabi din doon mga kapatid ng bansang China na dahil doon sa ginawa ng bansang Amerika na yun na nga nag-deploy ng kanilang offensive missile system dito sa loob ng ating bansa, tuluyan na di umano nilang i-militarize ang WPS, no? Kasi nga nadismaya sila mga kababayan sa ginawa ng Amerika, no, na kung saan kung wala di umanong intention ng bansang Amerika na mangialam diyan sa WPS, bakit sila nag-deploy di umano, no, ng kanilang mga ng kanilang mga offensive missile system. Pero kung totoosin mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, wala namang masamang intention ang bansang Amerika doon sa kanilang ginawang pag-deploy ng kanilang offensive missile system. Dahil para sa akin mga kababayan, naniniguro lang ang bansang Amerika sa mga posibleng mangyari. 'Di ba? Kahit nga sa mga balita mga kapatid, sabi ni Lohiko na itatabi lang naman 'yon at wala namang wala namang paggagamitan o wala namang pinaghahandaan ang Amerika, no, kung bakit nila nilagay yun dito. Yan lang naman para lang naman sana yun mga kababayan, just in case lang na may manggulo sa ating balikatan exercise diyan sa karagatan, may magamit po sila agad. Dahil alam niyo naman mga kababayan, ang bansang Amerika tuso po yan. Kung tuso ang bansang China, mas tuso po ang bansang Amerika. At ayaw na ayaw nila mga kapatid na nadidihado sa kahit anumang kaguluhan. No, just in case lang naman mga kababayan, no, siguro yun yung nakikita, yun yung gustong iparating ng bansang Amerika. Just in case lang na may manggulo, wala namang specific na bansa ang pinaghahandaan. Pero alam naman natin mga kapatid na itong bansang China nga sobrang haras po nila, no? Sobra po sila kung mga alipusta sa ating mga Pilipino. So siguro nakita na rin ng Amerika na may mga bagay pala na posibleng mangyaring tulad nito, no, sa ginagawa ng bansang China sa Pilipinas. Pero kaya siguro naisipan nila, sige, i-deploy na lang natin yan doon sa Pilipinas. Tapos tatanggalin lang din naman after ng balikatan exercise. Kaya itong bansang China mga kapatid, hindi ko alam kung ginagamit lang nilang dahilan yon, no, para makapaglatag sila ng kanilang mga barko dyan sa WPS o talagang nananadya sila mga kababayan, no, na asarin o baka may plano silang guluhin ng ating sinasagawang balikatan exercise dyan, kung kaya't ganyan yung kanilang mga aksyon ngayon na pinagagawa dyan. Anyway, tuloy muna natin ito mga kapatid. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, mula April 16 to 22, nasa 110 Chinese maritime militia vessel ang na-monitora. Grabe, no? 100 na militia vessels. Samantalang nung nakaraan mga kapatid, doon sa isang balita na ating binigyan ng reaction ay around 48 to 50 militia vessels lang yon, yung doon banda sa May Pag-asa. Ngayon 100 na talaga mahigit mga kababayan, dumoble na po yung dami nila. So ang tanong dito, ano ba ang pinapahiwatig dito ng bansang China? Gusto ba nilang mag-join sa ating balikatan exercise o
gusto nilang guluhin ang ating balikatan exercise kasi nga ayon doon sa balita mga kababayan, nagalit di umano itong bansang Amerika itong bansang China noong malaman nila na magsasagawa tayo ng balikatan exercise kasama ang bansang Amerika. No, na kung saan hindi naman na bago yan na ginagawa ng bansang Pilipinas at Amerika noong mga nagdaang mga administrasyon, maliban na lang sa administrasyon ni former President Duterte na kung saan kilala natin or alam nating maka-China siya kasi nga doon sa noong panahon ni Duterte mga kababayan pinalayas nga niya ang bansang Amerika at pinalit niya ang presensya at impluwensya nitong bansang China. So ngayon technically walang karapatan magalit itong bansang China dahil sila mismo alam naman na nila na yung balikatan exercise na yan hindi pa panahon ni Duterte sinasagawa na natin yan. Pero minsan napapatanong ako ano ba ito na ba hudyat na ba to? Gusto niyo na bang simulan? Gusto niyo na bang sindihan ang giyera para matapos na o gusto niyo lang mang-asar? 'Di ba? Ituloy natin to. Bagamat walang nakitang pagdami sa Chinese Coast Guard at People's Liberation Army o PLA Navy, ayon sa Philippine Navy, hindi naman ito nakababahan na. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, hindi tayo pwedeng maging kampante dyan. Dahil baka hindi natin alam mga babae, ganyan-ganyan lang yan. Akala natin ordinaryong mga Chinese vessel lang. Pero yung pala, may tinatago pala sila dyan ng mga kagamitan nilang pandigma. Di ba? Kasi naniniwala ako mga kapatid na hindi naman ilalatag ng bansang China yan dyan nang walang dahilan. So malaki ang possibility mga kababayan na merong mga karga yan na kung ano-anong mga armas dyan na pwedeng gamitin pang-atake dito pang-atake dito sa mga bansa na kasama natin dyan na magsasagawa ng balikatan exercise. Hindi naman sa pinagdadasal natin magkagera mga kapatid, pero mapapatanong ka na lang talaga. Bakit? Alam naman nila na mainit yung sitwasyon. Bakit ginagawa ng bansang China yan? Ano ba ang ibig sabihin dito ng bansang China? At ito ba mga kababayan balitang balita din ngayon yung pagpapasabog di umano or pagpapalubog doon sa isang barko na galing sa bansang China. Yung barko na yun mga kapatid, nakalimutan ko yung pangalan basta BRP yun Isa yun sa mga papasabugin ngayong barko nitong Balikatan Exercise 2024. At yung barko na yun mga kababayan ay galing po yun sa bansang China. Yun po ay na-donate yata. Hindi ko lang sure kung kailan na-donate yun, nung kapanahunan ba ni Digong o kapanahunan ni Pinoy. So yung barko na yun, lumang-luma na yun mga kapatid. Tapos nung matapos yung paglumaan ng bansang China, ibinigay sa atin. Ibinigay sa Pilipinas. Kung saan naman, pinaganda natin, kanya nga lang mga kababayan, kahit anong repair doon sa barko na yon talagang lumalabas talaga na palyado kasi nga mga kapatid made in China po yun. So ngayon paliwanag naman ng ating Navy at Coast Guard na coincidence lang naman daw na itong barko na galing sa bansang China yung ating gagawing praktisan dyan ngayon sa darating na balikatan exercise. Ito din yung isa sa mga bagay mga kapatid na naglalaro sa aking isipan dahil isa yan sa ginamit ni former President Duterte dati na dahilan kung bakit sinipa niya ang presensya ng bansang Amerika palabas ng ating bansa noong kapanahunan niya. Dahil di umano, itong bansang Amerika, puro lang di umano kwento, na ganito ganyan. Tapos yung mga binibigay nilang gamit sa atin, puro din naman pinaglumaan nila. So hindi niya napansin na ewan ko napansin niya o talagang gumagawa lang ng dahilan si former President Duterte dati para mapaalis niya ang bansang China. Kasi kung tutuusin mga kababayan itong barko na ito napapalubugin ng bansang Pilipinas dito sa balikatan exercise na isasagawa diyan sa may WPS. Galing to ng bansang China at di hamak mga kababayan na sobrang luma na po ng barkong ito. At ito pa ay hindi talaga totally ginamit mga kapatid sa mga military operation ng bansang China. Ito po ay dating tangke di umano ng langis ba? Ayon doon sa narinig na balita.
Tapos nung ibinigay dito yan, kupong-kupong na talaga yan. Kumbaga, pang scrap na talaga yung barko na yan. Tapos ni-repair lang natin dito. But unfortunately, mga kababayan, gumastos lang ng pera ang ating gobyerno, pero ganun pa rin ang resulta. Bulok pa rin dahil nga ito ay made in China. So, ang point ko dito mga kabatid, ang lakas kasing magsabi ni Duterte dati, lakas siyang pumuna sa bansang Amerika na kesyo mga pinaglumaan na yung pinamigay, pero hindi niya pinuna yung binigay ng bansang China dito mga kababayan, no, na sobrang luma na at talagang hindi na talaga napakinabangan ng maayos ng ating bansa. No? Gumastos lang tayo pero useless. No? Useless na talaga kung tutuusin mga kabatid. No? So ngayon, ayon dito sa sa mga naririnig kong mga haka-haka mga kabatid, tila daw naiinsulto ang bansang China, no, kung bakit daw itong barko na ito, no, na kanilang binigay ipalulubugin. No, bakit ito daw ang gagamitin para dito sa balikatan exercise na kung saan isa ang bansang Amerika diyan mga kababayan, no, sa babanat sa barko na yan. No. Siguro isa to sa dahilan mga kapatid kung bakit itong bansang China ay galit na galit ngayon sa pinagsamang puwersa ng Amerika at Pilipinas, no? Dahil nga nakita siguro ng bansang China hindi na kayo na kontento sa sa pagsipa namin sa loob ng bansa nyo. Talagang harap-harapan nyo kaming iniinsulto. Pati yung barko namin talagang harap-harapan nyo pang in-announce na yung barko na yan na binigay namin, yan yung gagamitin nyo at paglalaruan nyo sa darating na balikatan exercise kasama ang bansang Amerika. kasi nga ba naman mga babayan, kung siguro kung sa atin yon, no, sa ating ginawa yon na barko natin dinonate natin, halimbawa dinonate natin sa ganitong bansa tapos gagawin na nilang praktisan, medyo makakaramdam din naman tayo ng insulto. Pero ganun pa man mga kapatid, no, ayon nga dito sa ating Philippine Coast Guard at sa ating Navy, hindi naman sadya, no, nagkataon lang naman mga kababayan. Syempre hindi naman na natin na mapapakinabangan yan. Ano pa bang gagawin natin dyan, di ba? Kung yung BRP Sierra Madre nga siguro mga kapatid ang ni-repair natin, no? Kung tuluyan lang yung na-repair nung kapanahunan ni Digong, baka mas maganda pa yan kumpara dyan sa barko na binigay ng bansang China. 'Di ba? Problema kasi dito sa bansang China, masyado silang sensitive. No? Pero yung pagkaganid nila, hindi nila napapansin. No? Hindi nila kinokontrol yung pagiging ganid nila. Anyway guys, yun lang naman, maikli lang naman tong video na ito. At gusto ko lang bigyan ng komento kasi nga nung napanood ko to kanina mga kapatid, na-recall kasi sa isip ko baka ito yung sinasabi ng bansang China na dahil dito sa pinaggagawa ng US, gusto nilang i-militarize itong WPS ng tuluyan. Or possibly pwede rin mga kapatid, no, na gumagawa lang ng dahilan ng bansang China, no, para talagang lumakas yung kanilang presensya dyan sa WPS. Pero ganun pa man, sana mga kapatid, walang gawing hindi maganda itong bansang China, no, sa ating gagawing balikatan exercise dyan sa may WPS. Nang sa ganun, maiwasan po natin ang nakakatakot na gera dyan sa dagat. Diba? Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan niyo pa ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Adios.